Ito ang kwento ng isang taong nagsimulang magbigay aliw sa entablado, isang komedyante, isang tagapagpasaya. Ngunit sa likod ng kanyang mga biro at palabas, unti-unting namayani ang mas malalim na anyo ng sining sa kanyang puso. Mula sa entablado, lumipat siya sa canvas, kung saan ang kanyang obra ay naging mga karikaturang sumasalamin sa katotohanan ng buhay. Sa bawat guhit, may damdamin. Sa bawat linya, may kwento. Siya si Tatay Rael, isang mandirigma ng sining, tahimik man ang kanyang paraan, malakas naman ang kanyang tinig. Tara, samahan natin siya magbahagi ng kanyang kwento. Oh yes, okay. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Rael. Ang tawag sa akin ay Maestro Rael. Isa akong caricaturist, magician, ventriloquist. Ngayon po tayo, ano po yung pinagkakaabalahan nyo ngayon sa buhay? Sa ngayon, lilibang ako magawa ng mga caricature. Sa mga on the spot, lumalapit dito yung tao para ikawan ko sila ng caricature drawing live. Ayan. Oh, mga magkano po yung isang caricature po? Dahil naka-promo yung aming gallery, United Artists of Las Piñas, mga taga Las Piñas tayo, 300 lang per head para doon sa mga walking dito. Okay. Walk dito. Mga namamasal dito sa South Mall. So bago po kayo gumawa ng mga caricature, ano po yung pinagkakaabalahan nyo po dati? Dati ako nga magician nga sa mga birthday party, mga events. Yun, 55 years kong trabaho. Ngayon medyo ayoko na mag-host mga games. Ayoko na. Pagod na ako eh. Hirap na ako. Kaya dito na ako nalilibang. Wala na akong tapos na mag-aral yung mga anak ko. May man napagtapos na po pala. Oo, tapos na sila mga nurse sila. Tapos na engineer na rin ako. Mga ilang taon po kayo naging entertainer or naging host po sa mga party? So 1976 pa, umaapak na ako sa entablado. Naging consultant din ako ng ABS-CBN, saka ng consultant ng Magic, saka ng ABS-CBN, at saka ng GMA. At lumabas din ako sa mga TV show. So paano po kayo napunta sa paggawa po ng mga caricature, ng mga painting? Itong lately, itong nagkaroon ng pandemic, nag-concentrate ako mag-drawing. Pero dati na ako nagdo-drawing, kaya lang nagkaroon nga ng pandemic, nasa bahay lang ako. Yung mga senior, hindi pinalalabas ng bahay, hindi wala akong ginawa, kundi mag-drawing. Saka nananahitin ako eh. Actually, nanahitin ako ng mga face mask. Tapos nilagyan ko ng mga drawing, maraming bili sa akin. Ano po yung pumukaw sa inyo or nag-push po sa inyo para po gawin itong new hobby from entertainer to paintings naman? Kung galing ako sa magician, dahil mahilig nga ako sa magic, mahilig ako sa comedy, yung taong tinitignan ko, gagawin kong comedy rito eh. So more on parang comics po yung vibe. Gano'n. Gumagawa rin tayo ng mga comics nung panahon ng pandemic. Marami kong ginawa mga comics. Pag medyo may nakakainisan akong tao, dinodrawing niyo po siya. Ngayon, tayo tanong ko po sa inyo, ano po yung mahalagang contribution nito sa atin? Siyempre, nakakatuwa na contribute natin dyan yung kasiyahan ng tao na ginagawa ko. Lahat ng ginagawa ko, tatawa. Di ba? Sabi ko nga, pati yung magic ko. Sabi ko, yung magic ko hindi pambata, nakakabata. Kaya tatawa sila. Tatawa sila, pabata sila. Di ba? Ganon. Yan ang contribution natin. Magpasaya ng mga tao. Yung mga nalulungkot. Minsan nga na-iimbita ako mag-magic sa patay. Yung mga burol, doon ako nag-jojoke. Pagtingin nila doon sa nakaburol, nangangiti na. Di ba? Ayos. Dito po sa paggawa ng caricature, ano po yung mahalaga din po contribution nito? Dito kasi pagka nagpunta rito, nanood sa akin, nakikita nila, kailangan kamukha. Kailangan masatisfied. Masatisfied sila. Kailangan kamukha. Kaya lang, dito sa atin ngayon, napapansin ko lang, yung caricature, maraming hindi nakakaalam. Ilan nakakaalam, iba hindi nakakaalam. Minsan nagpapagawa sa atin nakalagay na nga dito, caricature, exaggerate ko yung panga, exaggerate ko yung tenga. Hindi, nagagalit. Hindi raw ganyan yung tenga kapag
exaggerate yung ilong niya, laki na ilong niya. Talaga naman malaki yung ilong. Siyempre, as an artist, alam ko kung anong kakatch up ko sa kanya, di ba? Pag ginawa mo malaki yun, ayaw niya, nagagalit. Kaya, ang ginagawa ko, semi lang. Semi lang. Para mas maintindihan niyo. Okay. Nagpatuloy ang aming pag-uusap ni Tatay Rael. At sa pagkakataong ito, binahagi niya ang ilang payo para sa mga kabataang nangangarap na pasukin ang mundo ng sining. Lalo na yaong mga pinanghihinaan ng loob dahil sa panghusga ng lipunan. Madalas, aniya, sinasabi sa kanila na walang mararating ang landas na ito. Hindi raw maikakaila na kung hindi pa kilala ang iyong pangalan o likha, tunay ngang mahirap ang makilala. Lalo na kung pera agad ang habol mo. Pero paalala ni Tatay Rael, ang sining ay dapat nagsisimula sa taos-pusong hangarin na lumikha. Dahil kung ang bawat gawa ay mula sa puso, darating din ang tagumpay sa tamang panahon. Ang sining ay hindi lamang tungkol sa pagkilala o gantimpala. Ito ay isang paglalakbay ng puso, isang paraan ng pagpapahayag, paglihom, at pakikibaka. Mula sa kwento ni Tatay Rael, naway magsilbing inspirasyon ito sa mga kabataang nangangarap na kahit paulit-ulit na sabihing walang mararating, patuloy pa ring lumikha dahil sa likod ng bawat obra may kwento. At sa bawat kwento, may pag-asa.